Ayan, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, ating mga cross-watchers na nanonood ngayon. Welcome back po dito sa Bonum Magos PH. Ayan, my name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Sagittarius, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Pebrero. Okay, aalamin natin, ayan, uungkatin natin. Aalamin natin sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa trabaho, kapirahan, pamilya, love life, kalusugan, at sa spiritual aspect ninyo. Alamin natin kung ano mga dapat ninyong malaman, ano ang mga mensahe sa iyo at gabay sa iyo ng mga spirit guides mo ngayon. Ayan, paalala lang po sa lahat po ng mga nanonood na ngayon, Sagittarius at cross-watchers, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Sagittarius, at iwan yung hindi. Alright, Sagittarius. Also pala, alamin natin by the end of this reading yung mga blessings na matatanggap ninyo o paparating sa inyo sa buwan ng Pebrero. Ayan. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, kapalaran sa bawat aspeto. Umpisahan natin sa inyong trabaho. You have the Magician. Okay. Bakit kaya andito yung Magician? Mamaya i-verify natin. Pagdating sa yung kaperahan, you have the Sun. Mukhang good sign ito. Mukhang good omen. Ayan. Malalaman natin to mamaya kung bakit andito yung Sun sa kaperahan ninyo. Na pagdating sa inyong pamilya at home life, you have the Hermit. Okay. Pagdating sa inyong pag-ibig, love and relationship, you have the World. Okay, bakit kaya? Mamaya alamin natin. Okay, pagdating sa inyong kalusugan, you have the Wheel of Fortune, Sagittarius. At pagdating sa inyong spirituality, you have the Ace of Swords. Okay, mamaya, isa-isahin natin yan. Okay. Isa-isahin natin to kung bakit andito ang trabaho, kapirahan, pamilya, at home life. Okay, sa loob ng tahanan. Ayan, love life, kalusugan, at spirituality. Okay, now, Sagittarius, bago ko ituloy ang inyong reading, okay, sa lahat po ng mga namumroblema o may problema sa kanilang love life, ayan, panoorin niyo po ito at pakinggang mabuti para makapili kayo ng petsa kung saan pwede kayong sumali. Ayan po, pakinggan niyo po ito. Hello po mga kabonom. Ayan, may importanteng announcement lang po ako para sa inyo, lalo na sa mga may pinagdadaanan sa love life at relationships, no? This coming February, buong February, the whole month, pagsasagawa po ako ng ilang special rituals at pwede kayong sumali kung ramdam ninyong kailangan ninyo ng spiritual help at guidance sa aspeto ng pag-ibig. So ito po ang mga schedule. February 10, 2026, third party and gayuma removal ritual. Neutralization lang po ang gagawin ko. Ang ritual na ito ay para sa mga nakakaramdam na parang may ibang energy o third party na nakikialam sa relasyon nila. Layunin nito ang pag-neutralize ng anumang negative attachment, unwanted influence, or spiritual interference na nakakaapekto sa samahan ninyo. Now sa February 14 naman, relationship protection ritual. Perfect ito para sa mga couples na gustong patatagin at protektahan ang kanilang relasyon. Ang focus ng ritual na ito ay spiritual protection para mabawasan ang inggit, tukso, at kung ano pang mga negative energies na pwede sumira sa inyong pagsasama like kulang, mga bad rituals. Ayan. And sa February 19, third-party detachment and cord release ritual naman. Ito naman ay para sa mga mas malalim na sitwasyon kung saan kailangan ng energetic cutting or detachment. Tinutulungan nitong putulin ang mga unhealthy, emotional, at spiritual cords sa third party o sa taong hindi na dapat konektado sa energy ng relationship ninyo
o ng partner ninyo. Ayan. Nasa February naman po, February 23, relationship lock ritual naman ang gagawin ko. Now, ang ritual na ito ay para sa mga gustong isil at patibayin ang commitment at commitment sa relasyon. Layunin itong palalimin ang loyalty, emotional bonding, at stability ng samahan. Ang energy exchange po ay 500 per person. So, automatic, couple, kayong dalawa ng partner mo at ikaw, 1,000 pesos po bawat ritual. Na kung gusto nyo pong sumali, ayan, i-message nyo lang po ako sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung Facebook page link ko, makikita po dito sa baba ng video sa comment section. Pakihanap na lang po yung FB link. Ayan. So, kung nararamdaman po ninyo na kailangan mo itong mga ritual na ito, by the way, pwede nyo salihan lahat ng from February 10 up to February 23. Pwede nyo pong lahat salihan. Okay, kung hindi po kaya ng budget, don't worry po. Kung ano lang po ang kaya nyong salihan dyan, wala din pong problema kung ano yung So, again, kung pakiramdam nyo ay kailangan mo ito, trust your intuition, trust your gut feelings, kutob, ayan. Minsan, spiritual help ang kulang para gumaan at gumanda ang inyong pagsasama. So, again, sa lahat po na gustong sumali, and for more information, more katanungan, more clarification, kung ano pang mga gusto nyong malaman, i-message nyo lang po ako. At lalong-lalo na kung gusto nyong sumali, again, nasa comment section po ang Facebook link ko. Bono Magos PH, of course, verified ni Meta, kaya may blue check. Hanapin nyo po yun. So maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala at suporta po ninyo. Love and light, Bono Magos. Alright, Sagittarius at sa lahat po ng mga ibang nanonood, ibang zodiac signs, kung napakinggan nyo ng mabuti yung mga sinabi kong mga love rituals, para hindi na kayo pag hindi na kayo magtanong pa sa akin sa messenger. Kaya napaka-importante rin na pag magpabook kayo sa akin at gusto nyo sumali sa ritual, kinakailangan kong malaman kung bakit, ano ang sitwasyon. Okay? Pwede nyo rin pong salihan lahat ng schedule. Okay? So, sa gustong sumali, nasa comment section po ang aking Facebook page link. Pag makiklik nyo yung link dito sa comment section, mariredirect kayo doon sa aking Facebook link. And then, mag-message kayo doon sa akin sa Messenger. Ayan. So, alright. Umpisahan natin sa inyong trabaho. Sagittarius, bakit andito yung Magician? Okay, trabaho muna. Unahin natin yung trabaho. Bakit andito yung Magician? Ano ang mensahe, gabay, kapalaran ng ating mga Sagittarius sa buwan ng February 2026? You have the Queen of Wands, the Justice, and the Strength, the King of Swords. Okay, mukhang yung iba sa inyo, Sagittarius, marami kayong iniisip. Pinoproblema, ina-analyze, fini-figure out pagdating sa inyong trabaho. Okay. Marami sa inyo siguro nagtatanong, tinatanong kung paano ninyo ma-navigate ang trabaho,
paano ninyo malalagpasan. O yung iba sa inyo nagkakasakit, okay, or magkakasakit o nagkakasakit na dahil sa pagkukumayod. Okay, ang advice sa'yo dito is balansihin ninyo ang iyong buhay. Huwag puro trabaho. Kung nakakaramdam kayo ng burnout, ayan, with the Queen of Wands, pagod, i-balansihin with the Justice. The Strength card is your health. This is regarding your health. And for some of you, I feel like Sagittarius, may ilan sa inyo na nadidepress sa workplace. Okay? By the way, I have a new bracelet. Okay? I have a new bracelet kung saan anything related sa problema sa trabaho. Okay? I-message niyo ako sa Facebook page kung gusto ninyong makita. Okay? Ayan. Also, for those of you who are asking, kung meron mang mga hindi pantay, mga unfair treatment, mga injustice na nangyayari sa loob ng trabaho, I feel like mabibigyan ka ng tapang at mabibigyan ka ng karunungan paano mo maipanalo ang iyong posisyon, maprotekta na yung posisyon. I also feel like yung iba sa inyo Sagittarius, may nangyayaring hindi man pagkakaunawaan, a little competence. Okay? Parang may konting challenge sa loob ng trabaho or hindi lang sa loob ng workplace but mismo sa trabaho. I feel like yung iba sa inyo, challenge ninyo, napaka-challenging ang trabaho ninyo, kaya iba siguro sa inyo naapektuhan ang iyong kalusugan. Okay, yung iba sa inyo na-stress na sa trabaho kasi King of Swords, isip, puro ina-analyze. Malalagpasan nyo yan, basta wag nyong kalimutan na alagaan din ang inyong pangangatawan. Okay, kasi alam niyo naman na sa trabaho ang puhunan natin ating katawan, right? Para makapag-isip, makapag-focus. Now, bakit andito yung sun sa inyong kapirahan? Ano ang mensahe? Okay. And also, for those of you, Sagittarius, kung meron for those of you na naghahangad ng hustisya sa loob ng kanilang workplace, again, kung naka-experience kayo ng mga unfair treatment, mga injustices sa loob ng trabaho, I think makukuha ninyo na ang justice ninyo. May makukuha ninyo may makakarma. Okay, or kayo ang mananalo. Something about that. Okay, punta tayo sa inyong kapirahan sa The Sun. Sagittarius, bakit andito tong The Sun? Pagdating sa inyong kapirahan, mukhang good news to. Good news. Happiness, success, joy. Bakit andito to? For Sagittarius. Two of Pentacles, Queen of Cups, and the King of Wands, the Wheel of Fortune. Okay, Sagittarius, mukhang sa buwan ng Pebrero, magbabago ang iyong kapalaran. This is the time kung dati ay lugmok ka, kung dati ay nadidepress ka sa pera, kung dati ay pinoproblema mo ang pera, kung dati ay walang-wala ka, magbabago, aangat ka ngayon. Kumbaga, di ba, ganyan naman ang buhay. Di ba, kapalaran, gulong ng palad. Kung dati ikaw yung nasa baba, ngayon iaangat ka ng kapalaran, iaangat ka ng universe. Lalo na kung dati, Sagittarius, hirap na hirap kang i-budget ang pera mo. Well, good news. Good news. I think, especially for those of you, Sagittarius, kung may mga project ka, meron kang sideline, meron kang another source of income, meron kang ibang pinagkakakitaan. Okay, I think dito, because sa inyong napakagaling na diskarte, matalinong pagdidiskarte, Queen of Cups and King of Wands. King of Wands, this is
because of your determination na rin, dahil sa inyong pagtsatsaga, dahil sa inyong pagpupursige. And ang Queen of Cups kasi, this is mahal na kumbaga, yung passion mo ito nag-combine. Passion talaga. Because of your determination and passion, because of your strong will. Ayan, makakayanan mo. And in fact, dahil sa inyong kabutihang puso rin, Queen of Cups, may na-feel ako dito sa Sagittarius, dahil sa iyong kabutihang puso, dahil mabuti kang tao. Ayan na, sa'yo ang good karma. Congratulations, hindi ka na kumbaga mahihirapan pa. Two of Cups kasi yung hirap na hirap balansehin. Good news with the Sun. Congratulations, pagdating sa pera, mukhang talaga masasabi mo na sa wakas, iaangat na ako ng Panginoon this time. Mukhang, kumbaga, unti-unti ka nang mafe-feel mo na umaangat ka pa konti-konti hanggang iba siguro sa inyo ma-reach yung tuktok ng tagumpay. Congrats, sana. Pero at least, feeling ko dito talaga marami sa inyo kasi lalo na kung confirm na namumblema kayong budgetin, di ba? Yung paano na yung pagkain, ulam, baon pa ng anak, bayad pa ng kuryente. Okay? Ayan, magbabago ng kapalaran. Umpisa sa February. Kung yun yung pa yan mararamdaman by February, March, April, May. Okay? Ayan, punta tayo sa inyong pamilya at sa loob ng tahanan. Anong nangyayari? Bakit andito yung Hermit? The Hermit. Bakit andito for Sagittarius? The Hermit. Family and home life. Yan na. Yun na yun. Sabi ko na nga ba. Family and home life. Talaga, mayroong iba sa inyo sa buwan ng February, mukhang may aalis. Mukhang may magtatampo at mukhang may iiwas. Magkakaroon siguro ng gap. But for those of you, I feel like with the Five of Cups, some of you Sagittarius, makakaramdam kayo ng loneliness or sadness or disappointment within your family. For some reason, because meron kasi dito mga taong with the Knight of Cups, selfish. Mararamdaman mo or masasabi mo na kaya dahil sa ka-selfishan, dahil sa ano ba Tagalog sa selfish? Yung sarili lang ang iniisip. Sarili lang nila. Sariling kapakanan lang ang iniisip. Mayroon dito sa pamilya, sa loob ng tahanan, na selfish. Sarili lang iniisip. Yung iba hindi iniisip yung buong kapakanan ng buong pamilya o buong kamag-anak or sino man. And then so, meron dito, I think some of you makakaranas ng disappointment and sama ng loob, and to the point with the Eight of Cups, parang gusto mo nang lumayo. Some of you are parang may plano ng hindi naman to the point na puputulin ang connection, but I can sense here that parang wala na kumbaga nagkaroon ng kung hindi malaking gap talaga, na kung saan hindi na kayo ganong ka-close because may nangyaring samaan ng loob. And it took you a lot of, ang dami mo kasing na-realize with the Hermit, right? Ang dami mong na-conclude, ang dami mong na-realize. I feel like dumaan ka muna sa pagmuni-muni sa Sagittarius bago ka mag-decide o bago ka nakapag-decide o bago ka magdi-decide. Yung iba sa inyo on the process na, yung iba sa inyo plano pa lang, yung iba sa inyo mangyayari pa lang. Yung iba sa inyo talagang nangyayari na. Kung saan lalayo kayo, like di distansya with the Eight of Cups. Di distansya in any way, shape or form na pagdistansya. Like hindi
Hindi ka na lalaging magbi-video call, hindi ka na, parang tinigil mo na ang pangungumusta. Yung iba siguro sa inyo, to the point, talagang binablock nyo na yung mga kapamilya mo. Irregardless kung sino man yan kapatid, pamangkin, mismong parents, pamilya, or sino man ang kasama nyo sa bahay. Home life kasi and family ang tinutukoy ko dito. So, sana naka-resonate kayo. Okay? Sana naka-resonate kayo. Let me know in the comments. Yes, Six of Cups, but don't worry. But don't worry. Kasi, along the road, magkakaayos pa rin kayo. But it takes time muna. I feel like right now, kasi siguro, gusto nyo munang mag-heal, right? Gusto nyo muna kasing mag-heal sa nararamdaman ninyong tampuhan. Ganyan naman talaga ang family. It's part, ganun naman talaga ang family. May nangyayaring lamat talaga. Halos lahat tayo. Dumadaan tayo dyan, kaya nga tayo nakaka-resonate sa bawat sa isa't isa. But with the Six of Cups, is good news kasi darating yung araw, I'm not sure kung kailan, iba-iba sa inyo, bawat isa sa inyo, iba-ibang timeline, magkakaayos rin. Darating din yung time na magkakaayos rin kayo at mabubuo rin kayo as family pag nag-heal na yung sugat, na. Kasi gano'n naman talaga We have to give time. Give yourself time to heal para gumaling yung sugat ninyo sa bawat partido. Ayan ang tinatawag na we need to give each other space, right? Emotional space, hindi lang talagang actual na space. Yung iba sa inyo, I feel like talagang nakapag-decide na lumipat ng bahay para iwas toxic, iwas na ng samaan ng loob, para lang sa kapayapaan, I would say, because the Hermit is also about protecting the peace, pagkakaroon ng wisdom na mas kailangan na lang, iwas na lang tayo para maybe has something to do with also like, iba sa inyo, apektado or may kinalaman ang pag-aasawa. May mga ganun Like, wala kang choice kundi, doon ka talaga sa asawa mo. Kasi ayaw nila, something like that. I don't wanna be specific na, okay? Punta tayo sa love life. Andito ang world. Sagittarius, andito ang world. Bakit sa love life? Ano to? Or Sagittarius. Sagittarius. The world. For love life. For your romantic relationship and love life. The world. Four of Cups. Eight of Swords and the world. Talaga naman. Ito. I think, ito talaga, long distance relationship. Either a fam or dito lang sa Pilipinas or Pinoy lang din. Kasi may mga OFW na asawa nila Pinoy lang din. So, sa mga ang relationship nasa LDR o mga taga-OFW may pamilya dito na iniwan, I feel like may nangyayaring hindi pagkakaunawaan with the Four of Cups. May mga pagsisisi, may mga panlulumo, may mga disconnection na nangyayari, discontent. Hindi meron dito na hindi na masaya. At meron din dito yung mga palaisipan sa kanila dahil I feel like kung sino man to ang nakakaramdam, it's just all in their head. Eight of Swords, I think ang namumuno, I think ang nasa lang it's just negative thoughts lang to masama lang ang iniisip. Okay? So, bakit kaya? Kasi Six of Pentacles, ninasama. I think hindi nagkaroon ng balancing bigayan. When I say balancing bigayan, like, nagbigay ka ng pera, nagpadala ka ng pera, or pinaramdaman mo yung support mo or pagmamahal mo
through, I don't know saan man yan, pagkukol, pangungumusta every now and then, pagchat-chat, and then hindi ka man lang nakatanggap ng kahit anong response or feedback, or hindi ka man lang tinawagan, o hindi ka man lang pinapansin. Four of Cups and Six of Pentacles, hindi ka pinansin, hindi ka sinuklian. Tama ba? Kasi ang thinking, ayun, ang thinking, kung ano-ano na kasing iniisip mo. Kung ano-ano nung iniisip mo. And some of you nag-iisip, katapusan na to. Baka, the world is like the closing. Iba sa inyo nag-iisip na hindi na ako mahal. Baka hihiwalayin na. Kung ano-ano nang iniisip, Eight of Swords. Eight of Swords is napapalibutan yung tao na ito, either ikaw man o ang person mo, take it how it resonates. Meron dito, nag-iisip ng hindi maganda. Nasa isipan lang yung mga iniisip na hindi maganda na siguro ang iniisip niyo maiba na siyang nakilala. Wala. Negative thoughts lang yan. Mga, kumbaga, kapraning. Eight of Swords also is kapraning yan. Napapraning na kasi yan. Nagpapanik na, napapraning, parang delusional, trap, victimized, power, blinded. Hindi mo talaga nakikita kung anong totoong nangyayari. Possibly dahil just because hindi ka natawagan, kung ano nang iniisip ninyo, right? Ano nang iniisip mo? Iniisip mo na, hindi niya ako tinawagan ngayon. Ano ka nang ginagawa niya? Wala lang iniisip. Hindi niya ako tinawagan, hindi niya ako na-reply. Baka meron na siyang kasex. Baka meron na siyang ibang kinakausap. Baka may kasama siyang ibang babae or something, ibang lalaki or ganyan. Alright? So, kung ano man yan, Sagittarius, take it how resonate. Unless na may prove ka na talaga, then this is not your reading. Only for those, sa mga Sagittarius lang to na wala pang hindi pa napapatunayan na may iba. I think right now, nasa isipan mo lang is mga puro negative. Okay, nag-iisip ka na wala na, maghiwalay na kami. Something like that. Alright, the Wheel of Fortune for your health. Bakit andito? The Wheel of Fortune for your health, Sagittarius, regarding your kalusugan sa buwan ng Pebrero. Sagittarius. Ten of Pentacles, Ace of Swords, and the Ace of Pentacles. Temperance! Wow! Okay. For those of you, Sagittarius, if you are asking, sa mga nagtatanong kung babalik ba ang sakit, lalo na if, for those of you like cancer, no? Lalo na cancer. Kasi may yung iba, o ano man sakit yan, mga malubhang sakit na may posibilidad na babalik or magre-reappear ulit, then the good news is, no, it's not. It's not. Ace of Swords is pagputol. Ace of Pentacles, this is healing. Instead, new cells are growing. And with the Temperance, this is healing. Pero healing takes time. So, wag mong madaliin. Wag kang pressure sa recovery phase mo, recovery journey mo, sa journey ng pagre-recover ng katawan mo. Hayaan mong maka-recover ang katawan mo. And with the Wheel of Fortune, there's something about yung round of clock mo. Like yung routine mo, dapat hindi ka latang yung energy. Dapat may routine kang pinapalo. Dapat 9 o'clock kung ito yung tulog mo. And if may mga mini-maintenance, kung may mga patuloy kayong nagtitik ng maintenance na talagang nireseta ng doktor, dapat i-follow nyo sa tamang oras. Right? Hindi yung kung kailan nyo gustong inumin. May mga tamang oras kasi para yung katawan mo hindi ba maguluhan sa lalo na yung liver at kidney mo. Right? Kaya nga 'di ba, like Biogesic or paracetamol, may time 'yan. Every 4 hours to 6 hours lang, hindi lang
Hindi yung wala pang 6 hours, nag-take ka na agad kasi masisira ang iyong liver, masisira ang kidney. Kaya sa kidney, pag nasira ang kidney, anong nangyayari? Diyan tayo dialysis. Kasi hindi mo binigyan ng time yung katawan mo na parang kumbaga ginagaling pa lang, or ang katawan mo parang makina ginagaling, yung bang ginagrind pa lang yung mga gamot, sinicirculate, nililinis, tapos nag-take ka na naman ulit. Para bang hirap makahabol yung katawan mo. So, na-poison ka na, parang wala na, nasira na yung makina mo, katawan mo. So, there's something about the Wheel of Fortune. I feel like this is like, parang, dapat ganun ba, yung ikot ng, di ba, yung makina, dapat may flow yan, ikot, kasi pag yan sira na ang proseso. So ayan, kahit sa dialysis, right, di ba, may yan na parang machine na yan, ikot, may gumaganon, mga ganun. Huwag mo i-interrupt, bigyan mo ng chance na talagang nasa proseso. There's something about that. So again, for those of you na nagtatanong if babalik ba yung cancer, or babalik na naman ba yung stroke ko, babalik na naman sakit ko, babalik na naman siguro yung COPD ko, lalo na may virus ngayon, no? Ingat, no? Nipah virus, ingat, Diyos ko. So, palakasin lang ang inyong kalusugan. Now, for more medical diagnosis, punta kayo sa doktor, ha? This is not, wag niyo itong i-take seriously, basta gabay lang ito. Alright, punta tayo sa inyong spiritual aspect, Sagittarius. Ace of Swords. Bakit andito? Bago natin tatalakayin yung blessings na paparating sa this February. Ace of Swords. Bakit andito? Pagdating sa spirituality, spiritual aspect. Pagdating sa iyong kaluluwa. Ace of Swords for Sagittarius. Sagittarius, you have the Judgment. Okay, I feel like spiritually, marami kayong na-realize. Sagittarius, I feel like when it comes to people, I feel like marami kayong na-realize regarding life. I think you will talaga, I think this February, you will learn to say no, you will learn how to protect na your energy. I think marami sa inyo, matutunan ninyo niyang dumistansya sa mga tao, at talagang iba sa inyo, tuluyan nyo ng makat ang ties, makat ang connection, ikakat na ang connection, and then wala ka na rin pakialam. Parang right now, and with the Judgment, gusto mong makalaya, and also this is like, you are also guarding your peace. Mas importante sa iyo yung ngayon ang mamuhay ng kapayapaan. I think you are, with the Hierophant, you are also really in touch with your soul. I feel like marami sa inyo, you are spiritually enlightened and spiritually awakened and spiritually nagle-level up kayo, which is why Page of Cups, you're not you're not shallow na kagaya before, and madami kayong ma-realize talaga. Madami kayong talagang nagwa-wise up na kayo. With that 7 Wands, you know how important na to i-guard ang peace. You will learn how to say no na. Matutunan mo ng maghumindi. Kung dati puro ka oo, kahit nadidrain ka na, kahit hindi mo gustong napipilitan ka. 7 Wands, parang wala ka nang pakialam kung kalaban mo lahat, basta importante ako, kapayapaan ko, kapakanan ko, kasusugan ko, yung sa ikabubuti ko. Page of Cups, I feel like also you are now nagwise ka na nga. Okay? So, ang ganda ng reading mo. Now, Sagittarius, alamin na natin kung ano yung blessings na paparating or matatanggap ninyo sa buwan na ito, sa mga susunod pa na buwan for Sagittarius. If this will not happen around February, March and April, okay, yung iba sa inyo,
Tandaan nyo, okay? February, March, April. Blessings for Sagittarius na mag-uumpisa sa February. Ayan. Spirit guides and angels. Blessings. One last shuffle. Alright. Ooh. Oh, congrats. Congrats. Okay. Isa sa mga blessings na matatanggap ninyo or mararanasan ninyo or mangyayari sa buhay ninyo ngayong buwan na ito is Sagittarius. For those of you na nadidepress, may nararamdamang takot, nervyos, at for those of you na nakakulong sa sariling mundo, you are now stepping out of your comfort zone. Ibig sabihin, malayo na ang mararating mo, marami ka nang ma-achieve, and you can do whatever you want to do in your life. Malaya kang magawa ang gusto mo. Malaya ka pang makakalakbay, wala ka nang pakialam kung anong sasabihin na, hindi ka na restricted, hindi ka na nagtitiptaw. Now, for others of you, yung iba sa inyo, isa sa mga blessings ay yung magkakaroon ng ibang sense of feeling ng pagmamahal sa sarili at makakaramdam ng buo sa sarili. Enough. Ma-realize mo na you are now enough. Walang kulang sa'yo, ma-realize nyo na walang problema sa akin, I'm good, I'm great, buo ako, and this is self-love, this is pagsa-self-love, and the result ng pagsa-self-love is contentment, empowerment, in fact, and mataas na confidence. Congratulations. Yung iba sa inyo, isang blessings is sa mga nangangarap na mag-heal ang kanilang relationships, whether sa family, whether sa friendship, whether sa trabaho, ka-workmates, whether sa kapitbahay, and most especially sa mga love relationship. Isa sa blessings na parating sa inyo is healing sa love life. Now, for those of you, again, talking about love rituals sa gustong sumali, huwag kalimutan yung mga dates kanina, okay, at nasa comment section ang Facebook link ko kung saan pwede nyo akong makausap at pwede doon kayo magpabook. Another blessing is for creativity. Okay, for those of you na merong mga natigil sa pagtrabaho, natigil ang paggagawa, natigil ang negosyo, nagkaroon ng pause, like na-stop, na bankrupt. There's something about natigil ang ginagawang pagkakitaan or like creativity, passion, or hobby. I think isa sa mga blessings sa pating is around February, March, and April, babalik sa iyo, mabubuhay ulit yung mga ginagawa mo before na nagpapabigay sa iyo ng malaking saya. Like for example, if nung bata ka at nung college ka o bago ka mag-asawa, magaling kang magluto, or nagtitinda ka, or may ginagawa ka, and then there's sometime nakaranas ka ng setback, natigil mo, so babalik yan. Example lang yan. What else? There's so many examples. Pagsasayaw, pagkakanta. Kung before choir member ka or anything, maybe you are, could also be like pag-aaral. Hindi ka nakatapos ng high school or college. Ngayon parang may lakas loob ka na gusto kong magtapos, gusto kong magkaroon ng degree, gusto kong makagraduate ng college kahit matanda, regardless of your age. There's something about that, another blessing. What else? Lalo na kung dati ay kunyari mahilig kang mag-paint or mag-piano or ano pa man, also pagbablog, kung tinigil mo ang pagbablog before kasi na-depress ka, walang viewers, no? Uy, may mga ganyan, na-stop sila kasi nawalan ng gana at nawalan ng pag-asa, kumbaga. So, dito, isa sa blessing is mabubuhayan ko ulit ng pag-asa na ituloy yung mga before na ginagawa mo na natigil. And most especially if that is something na magbibigay sa iyo ng another source of income. So, congratulations, no, Sagittarius. So, Sagittarius, again, may mga ipapakita po ako mga new items na guaranteed makakatulong po sa inyo. Panoorin nyo po ito. Ayan mga kabono, meron tayong bagong item. Taosu Bead Protection Bracelet. So this is 950 each. I only have 10 pieces on hand.
Ayan, so limited stocks lang po. So the Taosu bead protection bracelet is a sacred protection piece designed to help harmonize your energy during the challenging cycles this year, especially when you are facing Taosu, if you are conflict ka sa Taosu, which is the Grand Duke of Jupiter. So during Taosu influence, may mga unlucky periods or intense life transitions, so kailangan nyo ng mga protection bracelet for Taosu. Now, this is crafted with a white protection cord and a red Taosu bead engraved with auspicious symbols. This bracelet acts as a shield, stabilizer, and energetic anchor, helping you move through the year with clarity, balance, and spiritual protection. Now, this bracelet is ideal for anyone who feels blocked, unlucky, hindi maswerte, may mga emotional heaviness na dinadala, or energetically attacked or spiritually attacked, even if you are not directly offending Taosu. Okay? So, benefits by life aspect. May dala siyang protection and energy shield. It helps deflect negative energy, mga bad intentions, evil eye, and energetic attacks. And this supports protection against spiritual disturbances, mga gossip, mga chismis, mga paninira, envy, jealousy, inggit, and mga unseen obstacles. Ayan. And also, it creates an energetic boundary or protection, so external negativity will not or does not easily affect you. Now, for money, career, and business, this helps stabilize your money flow, especially during unstable or unlucky periods this year. And it reduces repeated financial losses, delays, or sudden expenses. And it supports clearer decisions in your career and in your business, minimizing your costly mistakes. Ayan, maiwasan ang mga pagkakamali sa mga decision makings, financial decision makings. And also, it encourages steadier opportunities instead of chaotic ups and downs. Now, for love and relationships, this bracelet will help prevent misunderstandings, mga emotional tensions, at mga third-party interference, and also supports emotional balance so you can respond calmly, instead of reacting impulsively, para iwas ang mga away na mahahantong sa mga saksakan, mga dangerous na outcomes. Ayan. And also, it encourages healthier communication and emotional grounding in your relationship. And also, it will protect your relationship from any outside negativity and jealousy. Now, for your mental and emotional well-being, ano ang benefits sa aspect mo na yan? This bracelet will help you calm your overthinking. So, maiwasan kang mag-overthink, maiwasan magkaroon ng anxiety and emotional heaviness. And this supports inner peace during your stressful transitions or mga unlucky phases in your life this year. And also, it encourages emotional grounding and clearer judgment. And also, it will help you feel more centered, protected, and less drained. Hindi ka masyadong drained sa taon na ito because of the fire horse energy. Now, for your health and vitality, energetic support lang po ito, okay? This bracelet will support your overall energy balance this year, especially when you are feeling weak, drained, or unlucky, and then helps release any stagnant energy that may contribute to your fatigue or heaviness. So it also encourages smoother energy, circulation in your daily life. Now, this is just an energetic support tool, and does not replace any medical care. So, if ever may mga malulubhang sakit kayo, mas mainam pa rin na magkumonsulta sa inyong mga sari-sariling mga doktor. Ayan. For spiritual alignment and luck, this bracelet will help you realign your energy with divine timing instead of constant resistance, and also supports smoother spiritual lessons during any challenging cycles this year.
It encourages protection while still allowing growth and karmic correction habang patapos ang taon na ito. And also, this bracelet is ideal partner for your prayer, mga intention settings, and yearly protection rituals kung gumagawa ka. Now, why wear a Taosu protection bracelet? Now, Taosu energy does not only affect zodiac signs directly clashing with it. So, pwede ito sa lahat ng mga animal zodiac signs. Kung anumang year ka pinanganak, pasok ka dito. It also impacts those going through big changes, mga emotional stress, financial pressure, or repeated obstacles. This bracelet is worn as a symbol of humility, protection, and alignment, also asking for guidance rather than fighting the flow of the year. So, sa mga gustong bumili, ayan, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Bonum Magos PH Facebook page. Yung link po ng FB page ko nasa comment section, mahahanap. Now, if gusto nyo naman po ng black string instead of white, meron din tayo available. Color black. Same lang din na benefits ng yung previous na bracelet na white ang cord. But for more information about the benefits, you can go to my Facebook page. Pwede nyo i-search doon ng mga naka-postings na mga iba't ibang available na Taosu bracelets at mga protection bracelet, pampaswerte bracelets at mga iba-iba pang mga item na makakatulong sa sitwasyon ninyo sa career, trabaho, love life at ano pang mga aspeto sa inyong buhay. Ayan. Again, for more information, visit my Facebook page, Bonum Magos PH. Ayan, may blue check, verified na po ni Meta. Again, nasa comment section po ang link. Maraming salamat.